Buod ng aklat na The Power of Regret ni Daniel Pink. Pero bago yan, please subscribe po. Salamat. Ano ang aking mga benepisyo? Alamin at pigilan ang puwersa ng pagkabigo. Walang pagsisisi. Malamang, narinig mo na ang ekspresyon na ito ng mas maraming beses kaysa sa iyong mabilang. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang ganitong paraan ng pag-iisip tungkol sa buhay, ang walang pinagsisisihan na pananaw sa mundo, ay ganap na mali? Hindi natin dapat punahin ang panaghoy. Dapat natin itong yakapin. Ang panaghoy ay umiral kahit gaano pa katagal. Ito ay isang perpektong normal na pakiramdam na kabilang sa buhay ng bawat isa. Kapag ginawa ng naaangkop, ang pagtingin sa kabaligtaran, ay maaaring magpasulong sa atin, pagpapalawak ng ating kahusayan, pagtulong sa amin sa pagsubaybay sa dahilan, at pagtutulak sa amin patungo sa isang mas makabuluhang hinaharap. At walang mali doon. Malalaman mo kung sinong sikat na makasaysayang figura ang gumamit ng panghihinayang upang mapabuti ang kanyang buhay sa aklat na ito. Kung bakit ang mga Amerikano ay nakadarama ng pagdadalamhati kaysa sa flaws ng kanilang mga ngipin, at ang pinakamahusay na paraan upang isama ang panghihinayang sa iyong emosyonal na portfolio. Pangunahing ideya 1. Ang panghihinayang ay maaaring makapagpabago ng mga buhay para sa mas mahusay kasama sa iyo. Noong isang umaga ng Abril noong 1888, nagising si Alfred Nobel, binuksan ang pahayagan, at nalaman na siya ay namatay. Doon ito nakaprint ang kanyang obituary. Kung nakakalito iyan, isipin mo na lang kung ano ang naramdaman ni Alfred. Siyempre, nagkaroon ng halo. Lumalabas, ang nakatatandang kapatid ni Alfred, si Ludwig Nobel, ang talagang namatay, ngunit pinaghalo ng lokal na pahayagan ang dalawang magkapatid at inilathala ang maling obituaryo. Dahil sa pagkakamaling ito, nakakuha si Alfred ng kakaibang pagkakataon na makita ang kanyang legacy na nakaprint noong siya ay nabubuhay pa. At hindi ito maganda. Patay na ang Merchant of Death, sigaw ng masakit na headline. Ang obituaryo pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkondena kay Alfred sa pag-imbento ng dinamita, iba pang mga pampasabog na kilalang-kilala sa pagpapalakas ng pagkawasak sa buong mundo. Itinuring siya nito bilang isang taong gutom sa pera, immoral na nag-ipon ng kayamanan sa kapinsalaan ng iba, pinupuna ang kanyang kasakiman at ipinagdiriwang ang kanyang maling kamatayan. As you might imagine, hindi nagustuhan ni Alfred ang nakita niya. Sabay-sabay, dinaig siya ng isang napakapantaong damdamin, panghihinayang. Ngunit sa halip na isantabi ang damdaming ito, tulad ng ginagawa ng maraming tao, hinarap ni Alfred ang kanyang panghihinayang at binago ito sa isang bagay na mas makabuluhan. Ginamit niya ito bilang isang katalista para sa pagbabago, at ang kanyang buhay ay hindi kailanman pareho mula sa sandaling iyon. Pagkalipas ng 8 taon, nang si Alfred ay talagang namatay, ang kanyang pamana ay ganap na naiiba. Hindi ipinagdiriwang ng mga tao ang kanyang kamatayan, ipinagdiriwang nila ang kanyang buhay. Sa halip na alalahanin bilang isang Merchant of Death, kilala ngayon si Alfred bilang isang pilantropo na nagpabuti sa sangkatauhan. Kung hindi ka pamilyar sa kwento, narito kung bakit. Sa testamento ni Alfred, ipinamana niya ang 74% ng kanyang kayamanan sa paglikha ng sikat na ngayong serye ng mga premyo na igagawad sa mga taong nagbigay ng pinakamalaking benepisyo sa sangkatauhan, sa pisika, kimika, pisyolohiya o medisina, panitikan, at kapayapaan. Malamang, kapag narinig mo ang salitang Nobel, iniisip mo na Nobel Prize, hindi dinamita, kamatayan. At iyon mismo ang gusto ni Alfred. Sa nakamamatay na umaga ng Abril noong 1888, nang ang isang pahayagan ay naglathala ng maling obituaryo, ang panghihinayang ay nagtulak sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na muling pag-isipan ang buhay na kanyang pinamumunuan at binago ang kanyang landas sa oras na siya ay umalis. Ito ang kanyang katalista para sa pagbabago, ang kanyang lakas na sumulong ng may mas malaking layunin kaysa dati. At maaari rin itong maging sayo. Pangunahing ideya 2. Bilang mga storyteller na naglalakbay sa panahon, ang mga tao ay madaling natangay ng panghihinayang. Siyempre, hindi lang si Alfred Nobel ang lalaking nakadama ng panghihinayang.
Ang panghihinayang ay isa sa mga pinakakaraniwang damdamin ng tao sa mundo, at halos lahat ay nararamdaman ito sa ilang mga punto o iba pa. Sa katunayan, natuklasan ng isang survey sa 4,489 na tao sa buong Estados Unidos na ang mga Amerikano ay mas malamang na makaramdam ng panghihinayang kaysa sa pag-floss ng kanilang mga ngipin. Paumanhin sa sinumang dentista na nakikinig. Sa kabuuan, 1% lamang ng mga respondent sa survey ang nagsabing hindi na nila nililingon ang kanilang buhay at nais nilang iba ang ginawa nila. Samantala, isang napakalaking 82% ng mga tao ang nagsabi na ang pakiramdam ng panghihinayang ay hindi bababa sa isang paminsan-minsang bahagi ng kanilang buhay, at 43% ng mga tao ang nagsabing sila ay nakikibahagi sa panghihinayang pag-iisip madalas o sa lahat ng oras. Iyan ay isang buong maraming panghihinayang. Ngunit ang mga estatistika ay may katuturan sa sandaling tingnan mo ng mabuti ang kalikasan ng tao. Sa kanilang kaibuturan, ang mga tao ay, at ito ay maaaring ang aking bagong paboritong kahulugan ng isang tao, naglalakbay sa oras ng mga storyteller. Ang ating mga utak ay may natatanging kakayahan na balikan ang nakaraan at mag-imbento ng mga alternatibong salaysay, katang-isip na mga storyline na hindi kailanman aktwal na umiral. Ang prosesong ito ay tinatawag na counterfactual thinking. Upang makita kung ano ang hitsura nito sa aksyon, maglakbay tayo sa 2016 na Olympics sa Rio de Janeiro. Katatapos lang ng karera ng kababaihan sa kalsada, ngunit 2 lamang sa 3 medalyang siklista ang nagdiwang. Habang ang kanyang mga katunggali ay nakangiti at niyakap ang mga mahal sa buhay, ang silver medalist na si Emma Johansson ay ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay lumakad upang tahimik na makipagsiksikan sa kanyang asawa. Flat ang ekspresyon ng mukha niya, malayo sa pagdiriwang. Nakamit niya ang isang hindi kapani-paniwalang tagumpay. Ngunit ang pangalawang lugar ay isang napakahirap na lugar upang mapuntahan, dahil sa nakakapinsalang psikolohikal na kababalaghan na nabanggit ko kanina, counterfactual na pag-iisip. Ang pag-iisip ng counterfactually ay ang pag-iisip kung paano nangyari ang mga bagay kung gumawa ka lang ng iba. Ang operative na parirala dito ay kung lamang. Kung nakakuha lang ako ng dagdag na 5 minutong pahinga ngayong umaga. Kung kumain lang ako ng mas malaki o mas maliit na almusal. Kung pipilitin ko lang sana ng 100 oras pang pagsasanay, inayos ko ang aking paghinga, o itinulak ng mas malakas, isusuot ko ang gintong medalya. Talaga bang mananalo ng ginto si Emma Johansson kung totoo ang alinman sa mga counterfactual na senaryo na yon? Imposibleng sabihin. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang utak ng tao ay nahuhumaling sa mga ganitong uri ng mga tanong. Bilang isang silver medalist sa Olympic Games, napakadaling lumipat sa ruminative, kung lamang, na teritoryo sa halip na ipagdiwang ang iyong tagumpay. Ngayon, bumalik tayo sa Alfred Nobel sandali. Kita mo, medyo maanomalya si Alfred sa kanyang reaksyon sa panghihinayang. Sa pagbabasa ng maling obituaryo, madali siyang napunta sa nanghihinayang counterfactual na pag-iisip, kung ituon ko lang sana ang trabaho ko sa buhay sa ibang imbensyon, sa halip na dinamita. Kung natutunan ko lang kung ano ang iniisip ng mga tao sa akin nang mas maaga sa aking karera. Kung maaari ko lang iundo ang pagkasira na dulot ng aking mga nilikha. Ngunit ang pagpaparusa sa sarili sa ganitong kaguluhan ng kung sana ay walang bunga. Kaya, sa halip, pinili ni Alfred ang isang mas produktibong ruta, kumikilos sa kasalukuyan upang matiyak na hindi siya mabubuhay ng may higit pang panghihinayang, pinahihirapan ng higit pang kung maaari lamang, sa mga darating na taon. Bagamat maraming tao ang nagsisisi, ginamit ito ni Alfred upang itulak siya tungo sa magandang kinabukasan. Kita mo, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng hindi produktibong panghihinayang at produktibong panghihinayang. Habang ang hindi produktibong panghihinayang ay paralisado, ang produktibong panghihinayang ay nagpapatali. At kung aling pagpipilian ang pipiliin mo ay ganap na nakasalalay sa iyo. Pangunahing ideya 3. Ang panghihinayang ay may nararapat na lugar sa aming mga emosyonal na portfolio. Nakita na natin kung paano nagbunga ang pagsisisi bilang puwersa ng positibong pagbabago sa buhay ni Alfred Nobel.
Ngayon ay oras na upang magbahagi ng ilang kapuspalad na balita. Nabubuhay tayo sa isang panahon na walang pinagsisisihan, at ang lipunan ay mariin na tinago ang malakas na damdaming ito sa ilalim ng alpombra. Sa buong mundo, ang pariralang "No Regrets" ay itinatampok sa mga lyrics ng kanta, may tatuo sa mga katawan, at binabanggit sa pag-uusap sa bawat oras. Maging ang US Library of Congress ay naglalaman ng higit sa 50 aklat na may pamagat na "No Regrets". Ngunit ang tanyag na tinatanggap na walang pinagsisisihan na pananaw sa mundo ay ganap na mali. Ang mga negatibong emosyon tulad ng panghihinayang ay mahalaga sa paglaki ng tao, at ang pagtanggi sa mga ito ay talagang mapanganib. Isipin ang iyong mga emosyon bilang mga stock. Mamumuhunan ka ba sa isa lang sa dalawang stock, o ikakalat ang iyong mga asset sa isang portfolio? Tulad ng alam mo, ang pamumuhunan sa kabuuan ng isang portfolio ay ang mas matalinong opsyon. Mayroon kaming isang lalaki na nagngangalang Harry Markowitz upang pasalamatan para sa kaalaman na iyon. Bilang isang economics graduate student noong unang bahagi ng 1950s, nakaisip siya ng isang sikat na ideya na kilala bilang modernong portfolio theory. Ang pangunahing prinsipyo ng modernong teorya ng portfolio ay ito: huwag ilagay ang lahat ng iyong mga itlog sa isang basket. Ang pamumuhunan sa isang portfolio ng mga stock ay nagpapataas ng pagkakataon ng isang mamumuhunan na magtagumpay, habang ang pamumuhunan sa isa o dalawang stock lamang ay naglilimita sa kanilang potensyal. Bueno, lumalabas na ang teoryang ito ay nalalapat din sa mga emosyon tulad ng ginagawa nito sa stock market. Nakikita mo, ang aming mga emosyonal na portfolio ay naglalaman ng maraming iba't ibang mga stock. Ang ilan ay itinuturing na positibo sa pangkalahatan, tulad ng pag-ibig, kagalakan, at pagkamangha. Ang iba ay itinuturing na mas negatibo, tulad ng kalungkutan, takot, o panghihinayang. Walang alinlangan, ang mga positibong emosyon ay dapat na mas marami kaysa sa mga negatibong emosyon sa isang malusog na portfolio. Ngunit ang mga negatibong emosyon ay may lugar din sa aming listahan ng mga pamumuhunan. Pinoprotektahan tayo ng takot mula sa mga banta, tulad ng nasusunog na mga gusali o madilim na eskinita. Pinipigilan tayo ng pagkasuklam mula sa pagkonsumo ng mga nakakalason na sangkap. Pagkatapos, syempre, mayroong panghihinayang na makakatulong sa amin na matuto, lumago, at makamit ang aming buong potensyal. Kung namumuhunan ka lamang sa mga positibong stock, oras na para mag-isip ng 2 beses. Ang pag-aaral na mamuhay kasama at matuto mula sa mga pagsisisi ay isang hakbang sa isang maagap, produktibo, at may layunin na buhay. At the end of the day, ang ibig sabihin ng "no regrets" ay walang growth, at iyon ang pinakapanghihinayang na pinili sa lahat. Pangunahing ideya 4. Gamit ang mga tamang hakbang, maaari mong gawing positibong katalista ang panghihinayang. Kaya, paano tayo dapat pumunta tungkol sa malusog na pamumuhunan sa panghihinayang? Lumalabas, mayroong isang madaling gamiting 3 hakbang na proseso para gawin yon ng eksakto. Tignan natin. Ang unang hakbang ay iundo ito. Nalalapat ito sa mga sitwasyon kung saan may ginawa ka, at pagkatapos ay pinagsisihan mo ito. Marahil ay may sinabi kang masama sa iyong kapareha. Kaya, ito ang perpektong pagkakataon para iundo ang iyong masasakit na aksyon na may taos-pusong paghingi ng tawad. O marahil ay inihiwalay mo ang iyong sarili mula sa isang kaibigan ilang taon na ang nakalipas, mabuti, hindi pa huli ang lahat para muling kumonekta. Siyempre, maraming mga sitwasyon kung saan ang pag-undo ay hindi posible. Maaaring pagsisihan mo ang hindi pag-aaral ng pangalawang wika noong ikaw ay nasa mataas na paaralan. At, totoo, hindi mo maibabalik ang orasan at muling mag-enroll sa ika-11 baitang Italyano na mga klase. Ngunit maaari kang gumawa ng aksyon sa kasalukuyan. Doon naglalaro ang 2 pang hakbang ng paghawak ng panghihinayang. Ang ikalawang hakbang ay, kahit bababa ito. Marahil ay nagsisisi ka sa pag-aaral sa medikal na paaralan, ngunit hindi bababa sa nakipagkita ka sa iyong asawa doon. Iyan ay isang malaking hindi bababasa. Isipin ang isang buhay na wala ang lahat ng magagandang bagay, mga singsing sa kasal, mga sanggol sa stroller, mga dekada ng pag-ibig at pagsasama,
na nagmula sa isang masamang karanasan, medikal na paaralan. Kung walang masama, nalampasan mo ang lahat ng kabutihang iyon. Sa pag-iisip na iyon, maaari mong makita ang iyong sarili na nagpapasalamat para sa mga kakilakilabot na taon ng medikal na paaralan dahil nakikita mo na sila sa ibang paraan. At iyon mismo ang punto. Ang pagsusuri sa iyong mga panghihinayang na may nabagong pananaw ay maaaring magbunga ng pagpapahalaga, pagbibigay ng hindi magandang karanasan ng isang bagong tuklas na layunin at gawing mas makabuluhan ang buhay sa sandaling ito. Panghuli, mayroong 3 hakbang, pag-aralan at pag-istratehiya. Marahil ito ang pinakamahalagang hakbang sa lahat dahil ito ang nagtataguyod ng paglago. Sa hakbang na ito, dapat mong tanungin ang iyong sarili. Anong mga aral ang matututuhan ko sa aking panghihinayang? Sa susunod na blink, ang aming huling blink, maglalakbay kami sa Europe upang makita kung ano ang maaaring hitsura ng huling hakbang na ito sa aksyon. Pangunahing ideya 5. Ang pagkilala sa mga mahihirap na pagpipilian ay nagtutulak sa atin patungo sa mas may layunin, produktibong hinaharap. Noon ay 1988 at 122 taong gulang na Amerikano na nagngangalang Bruce ang nakaupo sa isang tren patungo sa Stockholm sa pagtatapos ng isang taon na ginugol sa paninirahan sa ibang bansa. Bumukas ang mga pinto ng tren sa isang hintuan sa daan, at humakbang ang isang dalagang Belgian na nagngangalang Sandra, isang au pair na nagtatrabaho sa Paris na pauwi para sa isang maikling pahinga. Umupo siya sa tabi ni Bruce at nagsimulang lumipad ang mga spark. Sina Bruce at Sandra ay gumugol ng sumunod na ilang oras sa pag-uusap, pagtatawanan, paglalaro ng berdugo, at paglutas ng mga crossword puzzle na para bang magkakilala sila sa buong buhay nila. Ang chemistry ay instant, matindi, at hindi malilimutan. Ngunit, nang dumaan ang tren sa Belgium, tumayo si Sandra at sinabing, "I have to go." Dahil doon, naharap si Bruce sa isang napakahalagang desisyon, manatili sa tren, at makaligtaan ang potensyal na pag-ibig sa kanyang buhay, o bumaba at tingnan kung saan mapupunta ang kanilang relasyon. Natapos siyang manatili sa tren. Naghalikan sina Bruce at Sandra sa isang sandali ng pag-ibigan, ang mga pintuan ng tren ay bumukas at nagsara, at tulad noon, ay wala na si Sandra sa buhay ni Bruce magpakailanman. Pinagsisisihan ni Bruce ang kanyang desisyon mula noon. 40 taon na ang lumipas, sinabi pa rin niya na ang hindi pagbaba ng tren ay ang pinakamalaking pagsisisi sa kanyang buhay. Hindi ko na siya nakita muli, isinulat niya sa World Regret Survey, at palagi kong hinihiling na bumaba ako sa tren na yon. Siyempre, hindi lahat ay magkakaroon ng karanasang kasing dakila ng kay Bruce. Ang kanyang karanasan sa Urail ay parang isang bagay mula sa isang pelikula, isang split-second na desisyon na magpakailanman na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit gaano man kalaki o kaliit ang iyong panghihinayang, walang kabaligtaran ang paglubog dito. Ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ni Bruce. Matapos mapagtanto na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali, maaari niyang talunin ang kanyang sarili dito o nagsimulang mag-analyze at mag-strategize. Ang pagpipili ang isa, ang pagpapatalo sa sarili sa nakaraan, ay magdudulot lamang ng pagkabalisa at pagkabigo. Ito ay isang landas na patungo sa wala. Ang pagsusuri at pag-istratehiya, sa kabilang banda, ay isang mas produktibong landas. Habang nagsusuri at nag-istratehiya, maaaring makabuo si Bruce ng sumusunod na plano ng aksyon. Sa pasulong, magiging matapang ako at makikipagsapalaran. Susundin ko ang puso ko at sasabihin sa mga tao ang nararamdaman ko ng walang pag-aalinlangan. At kung sakaling matagpuan ko ang aking sarili sa isa pang senaryo ng Urail, literal o metaporikal, 100% akong bababa sa tren na iyon. Upang makita ang matagumpay na pag-istratehiya sa pagkilos, tingnan natin si Abby Henderson, isang 29 taong gulang na babae mula sa Arizona na lumahok din sa World Regret Survey. Here's Abby's biggest regret. I regret not taking advantage of spending time with my grandparents as a child. Ikinagalit ko ang kanilang presensya sa aking tahanan at ang kanilang pagnanais na kumonekta sa akin, at ngayon ay gagawin ko ang lahat upang maibalik ang panahong iyon. Halos tuwing taglamig,
ang mga lolo't lola ni Abby ay gumugugol ng 1 o 2 buwan sa pagbisita mula sa Indiana. Pagbalik ni Abby mula sa paaralan, ang kanyang lola ay naghihintay na marinig ang kanyang araw, ngunit madalas na pinasara ni Abby ang mga pag-uusap na ito. Dahil hindi siya kailanman nag-effort na kumonekta sa kanyang mga lolo't lola, hindi niya narinig ang kanilang mga kwento at ngayong pumanaw na sila, hinding-hindi niya magagawa. Ngunit sa halip na ipaglaban ang sarili sa panghihinayang, sumunod si Abby sa ikatlong hakbang at nagsimulang mag-strategize ng mga paraan para mapakilos ang kanyang panghihinayang para sa mas magandang resulta sa hinaharap. Ang kanyang mga lolo't lola ay patay na, kaya hindi niya maibabalik ang oras at kolektahin ang kanilang mga kwento. Ngunit ang kanyang ama ay buhay at maayos, at hindi niya nais na gumawa ng parehong pagkakamali ng 2 beses, kaya binili niya ang kanyang ama ng isang subscription sa Storyworth. Linggo-linggo nagpapadala ang serbisyo ng isang email na naglalaman ng isang tanong, tulad ng ano ang iyong pinakamasayang alaala sa pagkabata. At ang tatay ni Abby ay tumugon sa isang kwento. Pagdating ng taon, ang mga kwentong iyon ay pinagsama-sama sa isang hardcover na libro. Si Abby ay aktibong nakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay sa kasalukuyan upang hindi siya magsisi sa hinaharap. Para sa kanya, inihayag ng panghihinayang kung ano ang pinakamahalaga sa buhay at humadlang sa kanya sa 2 beses na tahakin ang parehong landas. Napagdaanan namin ang 2 halimbawa ng pagsisisi na nagpapakita sa personal na buhay ng mga tao. Ngunit ang panghihinayang ay isang malakas na puwersa sa mga propesyonal na buhay, kaya't magsagawa tayo ng kaunting pandarambong sa mundo ng negosyo. Noong 2022, pinag-aralan ng 4 na social psychologist ang panghihinayang sa mga negosyador na tinanggap ang kanilang unang alok. Lumalabas, mas maraming mga negosyador ang nagsisi sa kanilang desisyon na hindi gumawa ng mas mataas na alok, mas maraming oras ang ginugol nila sa paghahanda para sa mga susunod na negosasyon. Bilang resulta, binago ng mga individual na ito ang paraan ng kanilang pagpapatakbo sa mga negosasyon sa hinaharap, at natapos na siniguro ang kanilang sarili ng mas malaking hiwa ng P. Ang ilalim na linya. Ang pagkilala sa mga mahihirap na pagpipilian ay kritikal para sa paglago. Tulad ng ipinaliwanag ng social psychologist na si Barry Schwartz, ang panghihinayang ay maaaring bigyang diin ang mga pagkakamali na ginawa namin sa pagdating sa isang desisyon. Sa ganitong paraan, kung ang isang katulad na sitwasyon ay lumitaw sa hinaharap, hindi kami gagawa ng parehong mga pagkakamali. Totoo ito para kina Alfred Nobel at Abby Henderson. At maaari rin itong maging totoo para sa iyo. Kaya sa susunod na magsisi ka, huminto at magtanong, ano ang matututuhan ko dito? Gamitin ang panghihinayang bilang isang katalista para sa isang buhay na pinamumunuan ng maayos. Tandaan na ang pagsisisi sa sarili nito ay hindi isang masamang bagay, ito ay may potensyal na maging isang puwersa ng positibong pagbabago. Kaya tanggihan ang pananaw sa mundo na nagsasabing walang lugar ang pagsisisi sa aming emosyonal na portfolio. Mamuhunan sa panghihinayang at hindi mo ito pagsisisihan. Panghuling buod. Ang pangunahing mensahe sa mga blink na ito ay na hindi lamang mali ang no regrets worldview, nakakasama ito sa paglaki ng tao. Kapag nilapitan ng maayos, ang malakas na damdaming ito ay makatutulong sa iyo na magkaroon ng mas produktibo at may layunin na buhay. At narito ang ilang mas naaksyonan na payo. I-pairs ang New Year's resolution sa Old Year's regrets. Sa huling bahagi ng Disyembre, ilista ang iyong 3 pinakamalaking pagsisisi mula sa nakaraang taon, pagkatapos ay gawin ang pag-aaral mula sa at pagbabago sa mga pagsisisi na iyon bilang iyong nangungunang New Year's resolution. Sa ganitong paraan, ang iyong mga panghihinayang ay airframe bilang mga katalista para sa pagbabago sa mga darating na buwan. Maraming salamat po. Please subscribe sa ating channel.